Maituturing nga po mga idol para sa Golden State na isang must-win game ang Game 3 laban sa Minnesota dahil kapag hindi nila naipanalo, posible nga pong magsunod-sunod ang kanilang talo. Nangangahulugan lang yan, hindi talaga kayang talunin ang Wolves nang wala ang kanilang superstar na si Stephen Curry na kinumpirma ni Shams Charania na mawawala ng isang linggo matapos ang injury sa kanyang hita. Sa ngayon, inoobserbahan para naman ang magiging lagay nito at susuriin. Kaya meron nga pong posibilidad na makahabol ito kung aabot ang serye sa Game 6 at Game 7. Pero ayon sa balita, hindi rin naman ibig sabihin nito na sigurado nang makakapaglaro siya sa nasabing game dahil magbabase pa rin naman sa magiging resulta ng gagawing pagsusuri sa kanya. Meaning kung sakaling maging maganda ang lagay at hindi na siya makaramdam ng sakit sa likurang bahagi, papayagan nga nila siyang paglaruin sa Game 6 o Game 7 sa limitadong playing time. Pero kapag hindi gumaling, no choice ang Warriors kundi hindi siya paglaruin hanggang sa matapos ang kanilang serye. Samantala, ibinulgar nga po ni Rob Pelinka ng Lakers na inaasahan na magkakaroon ng napakaraming player movement sa offseason. Kaya hindi na nga kayo dapat pang magtaka kung magiging busy ang team sa pagkuha ng mga player either sa trade o free agency. Pero kung talaga nga pong makasungkit ng isang legit na big man na matagal na nilang gustong makuha na papalit kay Hayes para kina LeBron at Luka, wala nga silang ibang choice kundi gumawa ng trade na posibleng pagkuha kay Daniel Gafford na siyang pinaka-priority ngayon. Ito na rin naman ang sinasabing pinaka-fit na sentro para kay Luka Doncic dahil sa kanyang lakas at athleticism sa ilalim. Pero hindi rin naman nila ito basta-bastang makukuha dahil kakailanganin muna nga po nilang i-offer sa Dallas ang ilan sa mga key player kagaya ni Rui Hachimura. Siya nga ang magagamit nilang main piece para makuha si Gafford sa isang blockbuster trade. Sa kabilang banda, nabigo na mabawi ng OKC Thunder ang home court advantage sa Denver Nuggets matapos silang matalo sa Game 3 sa overtime. Dahil dito nabaon sila sa 1-2 kung saan hindi nga ito isang magandang sinyales sa team lalo pat ginawa nga sana nila dito ang lahat upang mapahinto si Jokic na sobrang nag-struggle. Ngunit lahat ng naging effort napunta sa wala nang matalo sila sa crucial minutes. Hindi nga po kinaya ang championship experience ng Denver Nuggets kaya sila na outplayed sa last 3 minutes. At pagkatapos na matalo ng Thunder, sari-saring pambabatikos mula sa mga fans ang nakuha nila lalo na kay Shai Gilgeous-Alexander na sobrang nag-struggle. Pero imbes na gumantit ng trash talk, nginitian lang naman nga niya ang lahat ng mga fans ng Denver na bumabatiko sa kanya. Huling-huli nga sa camera na ear-to-ear ang saya nito bago siya pumasok sa locker room. Ayon sa naging pahayag, napakadali lamang nga po sa mga fans naman trash talk kung angat sila. Pero pinag-aalalahanan nga nito na hindi pa tapos ang serye at sa kanyang gestures mukhang babawi ito sa Game 4.